Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sige pa! Sige! Huminga ka ng malalim. Sige, kaya mo yan. Sige, kaya mo. Hinga ng malalim. Iirin mo pa. Sige pa. Nakita ko na ulo ng iyong anak. Konti na lang. Isang iri na lang. Ito na, masyadong malaki ang ulo ng iyong anak. Ito na. Ito na ang iyong anak. Ito na. Nasaan po ang anak ko? Okay naman siya. Lalaki ang inyong anak. Kumusta ang iyong minamahal? Nakatulog po siya eh. Maaari ko po bang makarga? Oo. Malaki ang ulo ng inyong anak kung kayo nahirapan ng iyong asawa. Napakaganda. Sasaksiyan natin ang pagbibinyag sa isang saklo. Jose Alonzo Mercado, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naway pag-ingatan niyo ang anak. Siya ang magbibigay sa inyo ng karangalan. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob ko ang pakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong anak. Sa tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay natin ang ating Eucharistia. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon at kailanman, sa walang hanggan. Amen. Ina, maaari mo po ba akong kwentuhan mamayang gabi? Oo, Pepe. Maghahanda mo na kami ng pagkain ng iyong mga. Opo, Ina. Ina, naaalala ko po si Concha. Hindi na po ba kami makakapaglaro? Anak, kahit wala na si Concha, isipin mo na lang na lagi siyang nakabantay sa atin, sa iyo. At mahal na mahal ka ng iyong kapatid, anak. Talaga po, Ina. Sana'y masilayan ko man lang siyang muli. Kahit ako'y ganun din ang nais. O siya, gusto mo na bang marinig ang aking kwento? Opo, Ina. Makinig ka mabuti, anak. May isang batang gamo-gamo na umaaligid sa liwanag ng apoy ng isang wangka. Lubhang na mangha sa ganda ang batang gamo-gamo. Nataglay ito. Ngunit tinawag siya ng kanyang ina at binala ang huwag lalapit sa apoy na maaari siyang masunog o mamatay. Ina, sinunod niya po ba ang kanyang ina? Anak, sa pagpupumilit ng batang gamo-gamo, hindi niya sinunod ang payo ng kanyang ina. Bagkus, lumapit siya sa apoy na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakakalungkot naman po yung nangyari sa kanya, Ina. Kaya anak, Pepe, lagi mong isipin na sundin ang payo ng iyong mga magulang. At hindi lahat ng iyong desisyon ay tama. Opo, Ina. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Opo. Ay, naku, inaantok ka na anak. Halika na sa kwarto at magpahinga. At bukas, tuturuan naman kitang magbasa. Opo, Ina. Amang! Pepe, may tula po akong ginawa. Maaari bang pakinggan? O, mga anak, makinig tayo kay Pepe. Sige po, Ama. Sige nga. Ang tula ko ay pinamagatang sa aking mga kabata. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanglang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong na sahim papawid, pagkat ang salita'y isang kahutian, sa bayan sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan, ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop sa malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa ng tulad sa inang tunay na nagpala. Sa wikang Tagalog, tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila, at salitang anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin, ang sadyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita natin huwag din sa iba, na may alpabeto at sariling letra, na kaya nawalay binatnan ng sigwa.
ang lunday sa lawa noong dakong una. Mahusay, Pepe. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsusulat. Salamat po, Amang. Palakpakan natin ulit sa kanyang kapatid. Salamat! Anak, magpakabait ka sa binyan. Mag-aral ka mabuti. Huwag mo kalimutang magdasal. At anak, alagaan mo sarili mo at huwag gumawa ng alimang ikapapahamak mo. Opo, ina, susundin ko po ang inyong mga bilin. Pagbalik ko dito, Higit na akong mas magaling at maraming natutunan. Ang sa gayon ay may pagmamalaki niyo ako. Anak, pinagmamalaki kita. Siya, sige po, ina. Baka mahuli po ako sa biyahe. Mauna na po ako. Mag-iingat ka, anak. Opo. Siya, nagsimula na ang pag-aalsa ng ating mga kababayan sa Cavite. Hindi na nila masikmura ang pangapi ng mga Kastila. Ngunit, Padre, hindi po ba mas masama ang maaaring idulot nito sa kanila, sa atin? Ano man ang maidulot nito, Masyano, handa ako, kami, na ibuwis ang aming buhay para sa pagpamulat ng ating mga kababayan, para sa ating kalayaan. Takawalan niyo kami! Ang Diyos na ang bahalang sumingin sa mga kasalanan na nagawa niyo! Ang Diyos na ang bahala sa inyo! Pepe, yun ang naging sakripisyo ng ating mga kababayan para sa ating pagkamulat. Narapat lamang na tayo kumilos at lumaban para matapos na ang kasamaan ng mga Kastila sa ating bansa. Tandaan mo, Sir Pepe, mahalin mo na lubos ng Pilipinas sapagkat ito ang ating inang bayan. Opo, kuya. Isa sa puso ko po iyan. Hindi ako makapapayag na may umapi sa ating bayan. Hindi. Jose, maaari mo bang sabihin sa wikang Espanyol ang magandang umaga? Ipagpaumanhin niyo po, maestro. Ngunit ang kaalaman ko sa wikang Espanyol ay kakaunti pa lamang. Kaya nga ako nag-aaral dito. Isang kalapas lang ng iyong sinabi. Amin ang iyong kamay. Pedro, maaari mo bang sagutin ang aking katanungan kay Jose? Buenos dias, senyor. Excelente, Pedro. Palakpakan natin si Pedro. Siguro na may narinig at naintindihan mo na, Jose, ang sinabi ni Pedro. Si senyor! Lakas naman ang loob mo para ako'y hamunin. Ilang pa ka naman! Hindi kita tatanggihan. Makikita natin! Subukan natin, ha? Jose, halika nga dito. Jose! Ano, labak ka ba? Pedro! Pedro, galalan mo! Tumayo ka na! Jose, wala ka pala! Lalo pa ka naman pala! Ito ang nakahamon sa akin. Oo nga, lampa naman pala yun eh! Hamon-hamon ka ng pinat ba? Ano? Pedro! Wala ka pala eh. Ikaw lang pa. Tulong! Tulong! Tulungan ninyo ako! Jose, ano nangyari sa'yo? Kapatid ko, bakit? Tulong! Ang masakit! Ano nangyari sa'yo? Kapatid ko! Ano nangyari sa'yo? Tulong! Kapatid ko! Ano nangyari sa'yo? Jose! Bitawan mo siya! Jose, ano nangyari sa'yo? Chadora! Wala kang ginawa! Ano wala? Nung dumating ako, humingi siya ng tulong! Bitawan mo siya! Hindi ko ito matatanggap! Pinatay mo ang mahal kong asawa! Pinatay mo siya!
Senyor, may hermano ba inscribirse en esta escuela? Kanya na pagdesisyonan na dito'y mag-aral. Lo siento, tu hermano es tarde para su registro. Él es pequeño para su edad. Hindi ko siya mapapayagan pumasok dito, hijo. Señor, el pequeño hombre es inteligente y talentoso. Su institución no puede permitirte perder a un estudiante como él. Isang magandang pagkakataon na iyong palalampasin kung hindi mo siya tatanggapin. Manuel, dejar de envergonzarme. At dahil sa iyong sinabi, pinaniniwalaan ko magaling ang batang ito. Maaari na siyang makapasok sa paralang ito. Gracias, Señor. Usted es bienvenido. ¿Has entendido de lección de hoy? Sí, Señor. Kung gayon, Jose, Padre. maaari mo bang sabihin sa salitang Espanyolang nasa ng aking ina? ¿Dónde está mi madre? No sé, muchacho. Mabuti na lamang at hindi ka na ganong umiiyak. At hindi ka na rin hinahanap ang iyong ina. Magkita tayo muli bukas. Maghanda kayo sa isang pagsusulit. Adios. Adiós, Señor. Pepe, anak, ako'y walang kasalanan. Hindi ko alam kung bakit ang narito. Patawad, anak. Pinag-alala kita. Patawad. Alam niyo ba yun ang lagi ko po inaalala sa Manila? Lagi ko rin pong hinahanap-hanap ng mga yakap. Mahal na mahal kita, Inang. Bakit kasi ayaw pa nila kayong palayain? Anak, may prosesong dapat pagdaanan. Ngunit gagawin natin ang lahat para lumabas ang katotohanan. Pepe, anak, ako'y nanaginip na aking lubhang kinabahala sa aking panaginip. Sa 3 buwan na aking pamamalagi rito, ang aking karamdaman ay lubhang lalala. Huwag kayong mag-alala na dahil ang yung panaginip ko magkasama. Sapagkat maaari na yung paglayang nalalapit mo. Sana may magkaganon, anak. Ngunit hindi natin masisigurado. Na Pepe, mag-ingat ka. Huwag mong kalimutan magdasal. Mahal na mahal kita, anak. Mahal din kita, Inang. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga rin sa iyo. Aking naalala ang mga ay sumulat. Bakit po, Padre? Hindi niyo po ba nagustuhan ang aking sinulat? At may maling ba na dapat akong itama? Huwag kang mag-alala, Pepe. Ako rin labis na natuwa sa mga sinulat mo tula. Ang mga tulang sinulat mo ay lubhang napakaganda. Ganun po ba, Padre? Alam niyo po, ako'y natutuwa at nagagalak na sa inyong mga papuri sapagkat bibihira na lamang po ang nakakapansin sa aking mga likha sapagkat sa panahon ngayon maraming mga magagaling na manunulat. Pepe, ikaw ay may kinabukasan sa pagsulat ng mga tula. Nasa puso mo ang pagsulat ng mga tula. Maraming salamat po, Padre. Sige, iho. Sige po. Mauna na rin ako. Sige po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin ako. Lola, nais ko po muna sanang maglibot sa inyong bahay. Sige, ikaw'y maglibot. Pagkatapos ay magpahinga. Ako rin may gagawin muna sa kasina. Sige po. Paumanhin, Ginoo. Ngunit, maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit kayo nakatingin sa akin? Ipagpatawad mo, Binibini. Ako nga pala si Jose. Maaari ko bang malaman ng pangalan? Ako si... Jose! Nagagalak akong makita ka muli. Ako'y natutuwa at nagagalak rin na muli ka makita at makatayo sa aking lupang kinalakihan. Aba Pepe, binatang-binata ka na talaga. Aba't may kasama ka pang magandang dilag.
Maaari mo ba siyang ipinta? Nabalitaan ko kasing nag-aaral ka ng pagpipinta sa Maynila. Oo naman. Kung papayag ba si... Segunda Katigbak ang aking pangalan. Ang pamilya niyo ay kaibigan ng aming pamilya. Ganyan ba? Ngayon, siguro dating ba? Maaari ba kitang nakikita? Oo naman, Jose. Aking ikinagagalak ang iyong pagpipinta sa akin. Salamat. Pepe, ano ang kursong nais mong kunin sa iyong pagpasok sa universidad? Nais ko sanang kuhanin ng medisina upang magamot na rin si Inang. At sumulat na rin ako kay Padre Ramon upang malaman ko kung anong kanyang irerekomendang mga kurso para sa akin. Dumating na ba ang kanyang mga sulat? Hindi pa. Nais ko sanang kunin mo ang kursong filosofiya, iletra, Pepe. Amang, nais niya raw Sama mo kunin na ang iyong kapatid sa Manila. Hoy, Injo Chongo! Huwag kang kumarang sa aming daanan! Oo nga! Nakakapal naman ang iyong mukha! Restan-tonto! Bawiin ninyo yung mga sinabi. Pilosyento, mga Kastila bangus. Tama ba ang aking narinig? Bakit? Hindi mo ba narinig ang aking sinabi? Naglinis ka ba ng tenga mo? Ustedes Valiente! Makikita natin! Ano ba talaga nangyari sa iyo, Jose? Wala to, Elena. Sanay na rin naman ako sa mga kaibangan ng Kastila. Halika, kamating mo na yung mga sugat na hindi na ito lumala. Jose, hindi mo na dapat sila pinapatulan. Alam mo naman wala silang ibang gagawin sa'yo kung dito ay saktan. Hindi ko naman kayang manahimik na lang habang inaalipos na nilang lahat mga Pilipino. Naiintindihan kita, Jose. Ngunit, Huwag kang mag-alala aking mahal. Hindi naman ako mawawala sa'yo. tigilan mo nga ako sa mabulaklak mong pananalita. Totoo yan. Ginoong Ferdinand Blumentritt, aking ikinagagala na bilang isang dayuhan ay interesado kang pag-aralan ng Tagalog. Nakapaloob sa sulat na ito ang aklat na pinamagatang aritmetika na isinulat sa Espanyol at Tagalog. Naway magustuhan mo ang aking munting regalo. Nais pa kitang makilala pa. Maraming salamat, Jose. Narito ang 2 libro upang magamit mo sa iyong pag-aaral. Nais pa kitang makilalang muli. Maraming salamat. Naririto tayo ngayon upang pag-usapan ang isang plano. May tanong ako sa inyong mga naririto. Sang-ayon ba kayong sumulat ng isang nobela? Magandang ideya yan, Jose. Tama, ako'y sumasang-ayon sa'yo. Ako rin. Mabuti, kung gayon. Nais ko sanang ang nobelang ito ay naglalaman ng kasalukuyang kalagayan ng ating bansa habang nasasakupan pa ito ng mga Kastila. Ngunit, Jose, hindi ba tayo mapapahamak yan? Walang masama sa pagsusulat, aking mga kaibigan. Isa pa, isusulat lamang natin ang ating mga nasa puso. Anong masama ro? Para sa akin, magandang yung punto. Ngunit gusto kong sumulat tungkol sa magagandang bilag. Kaya ipagpauman ninyo, ako'y aalis na sa Sino ang gustong sumama sa akin? Kung gayon, ako ang magsulat nito mag-isa. Kailan kaya magpapadala ang aking kapatid ni si Pasiano? Kamusta na kaya sila sa Pilipinas? Sana'y di nila dinaranas ang aking dinaranas ngayon. Jose! Jose! Where is the pay of your rent? Please, ma'am, I don't have money. You need to pay as soon as possible or else I will kick you out! Yes, ma'am. Kailangan ko na talaga makahanap ng trabaho para hindi ako paalisin dito. Jose, ikaw ba yan? Maximo? Ikaw ba yan?
Oo, Jose. Kamusta ka na? Ang tagal nating hindi pa nakita. Ayos naman ako dito. Kaya lang, medyo may sakit at walang pera dahil hindi pa dumarating ang sustento ng aking kapatid. Ganun? Maaari kitang tulungan. Ano yan? Ang nobelang aking na isulat, ilang beses ko nang nagtangkang sinugin ko. Nobela? Tungkol saan? Ito ay sumasalamin sa kalagayan ng ating bansa. Maganda ang pagkakasulat mo. Mahal kong kapatid, balit kung ikaw ay malawat nang nasa ibang lupain, kaya kinasasabikan mo na ang iyong pagbabalik dito sa ating mahal na Pilipinas. Ngunit kung iyong mararapatin ay iyong munang ipagpaliban ang pag-uwi, sapagkat nababatid kung mayroong hindi magandang mangyayari sa iyo kung ikaw ay makikita ng mga praile dito sa ating lupain. Naganap na ang kasamaan dulot ng mga Kastila sa ating mga kababayan, Pepe. Huwag mong sayangin ang iyong nasimulan dyan sa ibang bayan upang makamit ang minimitihin nating kalayaan. Hindi nalingid sa kaalaman ng mga Kastila ang mga bahagi ng mga Noli Me Tangere. Natuwirang tumutuligsa sa lahat ng kadustoang kanilang ginagawa sa ating mga kababayan. Sa ganitong sitwasyon ay binibigyan kita ng babala sa anumang maaaring mong sapitin sa oras na ikaw ay muling tumapak sa lupain nating inang bayan, Pepe. Inuulit ko, pagliban mo muna ang iyong pagbabalik. Kasiyahan ka nawa ng Panginoon. Nagmamahal, Pasiano. Mahal kong kapatid, batid kong ikaw ay labis na nag-aalala sa maaari kong kalagyan sa aking pagbabalik sa ating bansa. Ngunit aking kapatid, sa aking natatandaan, siyang dahilan ng pagparito ko sa Europa ay ang imulat ang kamalayan ng ating mga kababayan. Sa ganyang babala ay higit akong nasasabik na makita ang magiging itsura ng mga naghahari-harian sa lupang aking sinilangan. Bayaan mong ako ay magpaliwanag sa kanila ng tunay na layunin ng aking mga nobela. Hindi ko nais na magkaroon ng himagsikan sa ating minamahal na bansa. Ang tangi ko lang hangad ay imulat ang ating mga kababayan sa kalapastangan ng dulot ng paghahari ng mga praile sa lupaing hindi naman nila pag-aari. Nadarama kong ikaw ay nag-aalala sa aking kaligtasan. Ngunit akin nang natatalos na higit akong kailangan ng ating mga kababayan. At labag sa aking kalooban na ako'y tawaging bahagang buntot na hindi marunong lumaban ng harapan. Maraming salamat sa babala, mahal kong kapatid. Ngunit buo na ang aking pasya at ako'y magbabalik sa lalong madaling panahon. Nagmamahal, Pepe. Sanang mamarapatin na aking kapatid. Nais kong mapag-isa. Dahil sa mga oras na ito, ay may mga nabuong plano na sa aking isipan. Batid kong ikay ganap ng matalino aking kapatid. Ngunit iyong ipagpaumanhin, hindi ko maaari sundin ang iyong nais. Mananatili ako sa iyong tabi hanggang sa iyong pag-uwi. Huwag mo sanang daramdamin, Pepe. Ngunit kung ikay mapapahamak, hindi ko mapapatawad ang aking sarili sa maaari mong sapitin. Wala na akong magagawa sa bagay na iyan. Kailangan lamang lagi kang nasa aking tabi. Ano sa iyong palagay kung magpatayo ako ng klinika dito sa ating bayan? Nang matikman naman ng ating mga kababayan ang ilang taon kong pagsanay ng panggagamot sa Europa. Aking kinalulugod, kailan ba natin sisimulan ang nasabing klinika? Maraming salamat sa iyo, aking kapatid. Bukas na bukas din. Ganoon ba? Abay, ano pang hinihintay natin? Tara't pamalitan natin sa ating mga kabaryo ang naturang plano upang makatulong na rin sa pagtatayo ng klinika. Magandang hapon, Senyor Rizal. Anong may paglilingkod ko? Doktor, tanggapin niyo po ang aming alay bilang pasasalamat sa paggamot sa aking itay. At muli, nagumbalik na ang kanyang paningin. Mga sariwang gulay ito galing sa aming sakahan. Ako naman,
Nagkabala pa kayo? Makita ko lang nakangiti ang inyong ama, sapat na yung kabayaran. Maraming salamat nga pala. At lagi niyong ipailala sa inyong ama na huwag siyang liliban sa kanyang pag-inom ng gamot. Opo, Doktor. Muli, maraming salamat sa iyo. Tutuloy na rin po ako. Senyor Rizal, ang mga sariwang isda, galing po sa maliit naming palaisdaan. Ako maraming salamat. O siya, mag-ingat ka. Ay, ito po, wala po ito sa napakalaki niyong ginawa sa amin. Kinagaling niyo po ang aking ina. Maraming salamat po. Paalam po, Senyor Rizal. Sige, paalam din. Padre, pinasuri ko ang lahat ng nilalaman ng No Limit Hungry sa ating mga kapanalig sa Dominikano at napatunaya ang nobelang ito ay naglalaman ng mga salitang laban sa ating pamahalaan. Kung sa ganon, ipinag-uutos ko na ipatigil ang paglilimbag ng librong iyan. Sino man ang lumabag sa batas na yan, ay malalagot sa batas ng Espanya. Senyor, ako si Gobernador General Emilio Terere. Pinatawag kita upang ipaalam sa iyo ang iyong nobelang ginawa ay pinaimbestigahan sa mga Dominikano sa Universidad ng Santo Tomas. At di umani na pag-alaman, naglalaman ito ng mga salitan lalo sa mga Espanya. Salamat sa inyong impormasyon. Ngunit, tila yata nauulol ng ating pamahalaan at ang hamak na nobela ang kanilang napagdiskitahan laban sa kanila. Naunawaan kita, Senyor. Kaya nga nagkaroon ako ng bukod sa pagsisiyasat sa nasabing kaso. Buenos días a ti también. Como monas de acuerdo a hora 2 años y acaba de estar agradecidos de amigos. Buenos días, Senyor Rizal. Buenos días a ti también. Primero y siempre. Gracias. Naparito ako upang ikaw ay dakpil dahil sa pabrikasyon de papel kontra Espanya. Ngunit, batid kung hindi yun ang iyong tunay mong layon, ipinaglaban mo lamang ang karapatan para sa iyong mga kababayan. Kaya, bilabag man sa aking gagawin, hindi kita huhulihin. Gracias a tales. At dahil dyan, ano naman ang maibibigay kong ganti? Wala akong ibang inaangad na kapalit. Ang nais ko lang iligtas mo ang iyong sarili sa pagkakulong dahil sa kasalanang ipinaparatang sa iyo. Hindi ko maaaring talikuran ng aking mga kababayan. Harapin ko ang parusang nakaatang sa akin sa nagawa kong nobela. Ngunit, Senyor Rizal, higit pang marami ang iyong maitutulong sa kababayan mo kung ikaw ay mananatiling malaya. Mag-ibang bansa ka, hindi para sa iyong sarili, bagkus para sa karapatan na nararapat para sa iyong kababayan. Ngunit, maaaring mapahamak ang aking pamilya kung ako ay lilisan. Senyor Rizal, sila ang manganganib kung ikaw ay mananatili at sila ay kasama. Kung gayon, para sa kanila, ako ay lilisan. Adios, Senyor Rizal. Le deseo éxito en su país de destino. Gracias, espero que tenga éxito. Yo también buscan sa seguridad mi pamilya. Sino ka? Ipagpaumanin po ninyo, ngunit ako'y napagutusan lamang. Ano ang iyong ngalan? Jose Saez de Baranda ang aking ngalan. Sino nagpuso sa'yo? Ang pamahalang Kastila mula sa Pilipinas. Ipagpaumanin po ninyo. Magandang umaga, Ginoo.
Nais ko sanang malaman kung ano ang pangalan ng magandang dilag na malimit kong makita sa tahanan na malapit sa gusaling aking nitirahan. Magandang umaga din. Ang dalagang iyon ay si Seiko Usoy, anak ng isang samurai. Hayaan mo, kapag nagkataong ikaw ay narito at siya ay dumaan, agad kitang ipapakilala kay Usoy. Ganun ba? Ngayon pa lamang ay nais ko nang magpasalamat sa iyo, aking kaibigan. Magandang umaga, Senyor Rizal. Magandang umaga din, sir. Kumusta naman ang iyong pamamalagi dito sa Japan? Labis ako nasiyahan sa bansang ito. Mabuti naman. Magandang umaga, Seiko Usoy. Akin nga palang pinakikilala ang kaibigan kong bantog na manggagamot sa bansang Pilipinas, si Senyor Rizal. Magandang umaga rin. Seiko Usoy ang nakangalan. Kamusta ang iyong pamamalagi rito sa aming bansa? Sadyang napakaganda ng bansang ito. At lalo pa itong nagkaroon ng kulay. At simula ng ikay aking makadaupang paano. Maraming salamat o sa isan sa mga alaalang pinagsaluhan nating dalawa dito sa inyong bangsa. Lalong-lalo na ang pagmamahal na inukulong sa akin. Batid kong ikaw ay makahanap din ng lalaking mas higit pa sa akin. Sa iyo, Nara, sa isan. Ganun din ako sa iyo, Pepe. Ngunit, paano ko lilimutin ang lalaki nagpatibok sa aking puso at minahal ko ng lubusan? Pepe, hindi kita makakalimutan. Masakit man, ngunit paalam na sa iyo. Mahal na mahal kita, Pepe. Buenos dias, Senyor Francisco. Naparito kami upang ipabatid sa inyo na nagbago na ang patakaran sa pagbabayad ng buwis para sa mga may lupain. Ngunit hindi ko maunawaan. Maaari ba muna tayong pumanig sa aming bahay upang makainom kahit nakakailangan? Hindi na kailangan, Senyor Francisco. Ang dahilan ng aming pagparito ay upang ikaw ay singilin ng bagong panukalang batas para sa buwis at hindi ng kung ano. Ngunit, ang aking lupang sinasaka ay dagling humina ang produkto dahil sa mga dumating na peste. Sana naman ay inyong maunawaan. Hindi kami naparito para makinig sa inyong mga litanya. Ngayon, kung hindi ka magbabayad, ay handa mo iyong sarili sa maaari mong sakitin. Talagang hindi ko babayaran ang dagdag na buwis. Darating kayo dito, dala ang balitang yan, na peste na nga ang aming lupain. Hindi maaari yan. Kung gayon, lumabas rin ng katotohanan. Ikaw ay nagnanais na taksan ang responsibilidad sa buwis. Ngunit, naisip mo man ang hindi sasama ka sa amin upang pagbayaran ng iyong katangkalasan. Pakiusap mo! Pakiusap mo! Titigil ninyo ang mga bibig kung ayaw niyong matulad sa inyong amang. Maawa kayo sa aming itang! Mga kaibigan, tayong lahat ay naririto upang maghalal ng bagong Pangulo ng Asosasyon La Solidaridad. Sa ganitong pagkakataon, mamimili ang bawat isa sa atin sa dalawang napitintuhong Pangulo. Si Senyor Rizal o si Senyor Marcelo. Rizal kami. Kung gayon, ang mga kasamahan na natin ang nagpasya. Dr. Rizal, ikaw na ang bagong Pangulo ng Asosasyon La Solidaridad. Mabuhay ang bagong Pangulo! Mabuhay! Kaibigan, inihandog ko ang orihinal na kopya ng El Pulcos Darismo.
kung walang Valentin Ventura na katulad mo, ay hindi ko may sakatuparan ang pag-iimprenta ng nobelang ito. Kaya, tanggapin mo ito bilang aking pasasalamat. Jose, isa ka rin Pilipinong gaya ko. Ang kawalan mo ay kawalan ko rin. Nararapat lamang ang aking ginawa. Para ano pa at naging magkaibigan tayo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kopyang ito. Nawa ang mga kababayan natin na napaibang bansa ay katulad mo na mapagmahal. Salamat sa pagsalba mo ng El Filibusterismo. Walang anuman, Senyor Rizal. At salamat din dahil isa ka sa mga tumutuligsa sa bulok na sistema ng ating bayan. Dahil sa iyong obra, namulat ang kapwa Pilipino natin sa mga dayuhang nananakop sa atin. Maraming salamat, kaibigan. Inang, mano po? Uwa ka ng Diyos, Pepe. Maligayang Pasko mga kapatid ko. Maligayang Pasko rin sa'yo, Pepe. Inang, kamusta na ang iyong paningin? Pepe, ako'y huwag mong alalahan. Mas lubos akong nababahala sa iyong kaligtasan. Maraming gabi akong di makatulog sa kakaisip kung anong maaari mo kahinatnan kapag dumating ang araw na... Inang, ako'y huwag ninyong intindihin. Bagkus ipanatag ninyong inyong kalooban upang magkaroon kayo ng malakas na katawan. Tama ang inang Pepe. Batid namin ikaw ay nagpaplano bumalik sa ating bansa. Kailangan kong magbalik. Maraming mga kababayan ang nangangailangan sa akin. Ngunit Pepe, maaaring ang iyong pagbalik sa ating bansa ay kaparang ng iyong buhay. Panggoy, kung sa aking pagbabalik ay kamatayan ng aking kahantungan, malugod ko itong tatanggapin para sa ating bayan. Tama na nga usapang iyan. Baka sa iyakan pa ito humanto. Ihanda na natin ang ating sarili dahil mamaya ihahapag ng ating Noche Buena. Sulitin natin ang Pasko kasama si Kuya Pepe. Tuloy! Dr. Rizal, mayroon pong mga gayong naghahanap sa inyo. Sige, sila yung papasukin ng aking makausap. Binibini at Ginoo, maaari na raw po kayong pumasok. Halina po kayo. Dr. Rizal, maupo na po sila. Maupo po kayo. Ikinagagala kong makilala ang napakarilag na binibiling tulad mo. Bilang isang marangal na manggagamot, ay gagawin kong lahat upang maibalik ang paningin ng iyong ama. Maraming salamat, Dr. Rizal. Walang anuman. Pepe na lang ang itawag mo sa akin. Maraming salamat, Pepe. Buenos dias, Senyor Rizal. Ngayon din sa'yo, Tabiel. Maupo tayo. Nakahanda ka bang ipagtanggol ang tulad ko na di umano'y liyer ng pamalaan na nag-aklas? Senyor Rizal, yo no sé lo suficiente habido ang conocimiento que yo soy un soldado. Sa pagkakataong ito ay magtulungan tayong dalawa. Salisay mo sa akin lahat upang lubos kitang maunawaan at may pagtanggol kita ng lubusan. Maluwat na rin ang panahon ng una kitang makita, Tabiel. At nakatitiyak akong hindi mo ko iiwan sa anumang aking laban. Gracias, amigo. Muchas gracias también a Javier and Dr. Rizal. Teniente Luis Tabiel de Andrade, maaari mo na ipahayag ang panig ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Maraming salamat, Colonel Francisco Olive. Ang aking kliyente ay totoong manunulat. Ngunit, sampu ni Dr. Jose Rizal, matatagong isinasawalang bisa ang kaso laban sa kanya. Kay gandang pakinggan at kay daling sabihin na wala siyang kasalanan. Ngunit hindi ba siya rin ang may kasalanan kung bakit naghahanap ang mga Indio sa pamahalaang Espanya? Si Dr. Rizal ay totoong manunulat. Bilang isang manunulat, malaya niyang ipahayag ang kanyang saloobin. Masama na bang magpahayag ng kanyang saloobin? Nasa mga babasa na lang iyon kung paano niya dadalhin ang mensahe
Rizal, maaari mo nang basahin ang iyong huling testimonya sa harapan. Magandang araw sa inyo. Isinilang akong marangal sa isang bayang inaakala kong payapa. Namumuhay ako na kasama ng aking magulang na nagturo ipaglaban ang tama at higit na makabubuti para sa kapanahan ng marami. Kaya kong magmula noon ay nakakingkal sa aking isipan na nararapat lamang makamit ng isang bansang Pilipinas ay ang matiwasay na kapayapaan. Sinasabi ninyo na hindi makatarungan ang nobelang aking ginawa. Bakit? Ano ba ang inyong ginawa na makatarungan? Maraming salamat. Tumahimik kayong lahat. Kung ayaw makasama sa kulungan ng inyong minamahal sa Rizal. Matapos ang napakahabang paglilitis at pagsisiyasat sa sala ni Colonel Francisco Olive, ang nasasakdal na si Dr. Jose Protasio Mercado Rizal Irialonga ay nakatula ng kamatayan sa Hindi ko talaga makakalimutan ang tuyo bilang aking almusal. Hanga din naman ako sa tapangan mo, Rizal. Bukas na ang nakatakdang pagbalik sa'yo, ngunit nakapagbibiro ka pa ng ganyan. Hindi katapangan yun, Padre. Kundi nakahanda lang sa maaaring mangyari. Tagyay, tila ata na nahimik ka. Huwag mo na akong pansinin, Dr. Rizal. Pagpatuloy mo na lang yung pagkain mo. Kung maluwat lang ang aking buhay, natatalos kong ikot at sasakit ang ulo ng mga Kastilang iyan. Papaano, Dr. Rizal? Kami mauuna na. Salamat sa inyo. Paalam. Maaari mo pang palayain anak ko si Pepe para mauwi ng Ginoo. Ito is compable ni Inang! Pepe, anak. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Isipin nyo lang na ako ay mangingibang bansa muli. Dangan lamang na wala ng balikan. Kakapagbiro ka pa ng ganyan, anak. Lupa ako nag-aalala sa nakamba mong kamatayan. Ako din, inang, ay nalulungkot. Naaalala ko pa noon na ako ay inyong pinipigilan na mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit hindi ko kayo sinunod. Tinuloy ko pa rin ang aking pangarap. Hangad ko ang inyong kaligtasan, inang. Pepe, anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din kayo, inang. Trining, ingatan mo ang inang sa inyong pag-uwi. Ako, Kuya Pepe. Sige na, inang. Padre, man po. Bakit po kayo? Ano po ang inyong pakayat? Bakit kayo naman rito? Narito ako para balaan ka sa mga aling nangyari sa'yo. Ako po ay nakahanda na sa mangyayari sa akin. Balaan. Lagi ko po darananan yung sinabi. Iwanan ko na sa'yo itong basa. Ako'y nilisan. Adios. Gracias po, Papa.
Hondo! No! Tigas pahingo! To! Hondo! No! Kanan balikat! No! Lokad pasulong! Kod! Hinto! No! Harap sa kanan! Harap! Baba! Ta! Repare! Apunte! Apunte! Fuego! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Siya, sige po, Inang. Aalis na po ako. Baka malit po ako sa biyahe ng St. Andrew. Pagbalik ko, Nay, mahaba ng mumo ko. Mas mahaba pa sa inyo. Sige, tapos kulitan mo.